Welcome signage. Sorry, we're closed. Ayan. So ito yung topic natin guys para sa ating tutorial natin na pangbenta at pang personal. Okay, let's go. Okay guys, so dito meron tayong template. Gawa ito sa Canva na pwede nyong ma-edit, pwede nyo palitan ng kulay, at pwede nyo palitan yung text niya. Okay, so ready-made na ito. Da-download nyo lang, kahit free account pwede itong i-edit, pwedeng ito i-download para magamit nyo din sa mga gustong gumamit ng ganitong template at gumawa ng ganitong signage natin. Okay, so pwede itong pambenta, pwede pang personal kung meron kang shop or kahit anong shop pa yan, pwede yan. Okay, so dito ang gagawin natin dyan, pag gusto mo na itong ganito na mismo or kung gusto mo i-edit pa, pwede mong palitan yung text na yan. Kung pwede mo lagyan ng design kung gusto mo. Pagkatapos nyan, ang gagawin mo dyan, i-download mo lang yan. Ayan, click mo lang yan, PNG. Tapos click mo yung download para ma-print natin yung design natin. Pagkatapos mo i-download, extract mo yung folder para ma-open mo yung files. So dito, ang gagamitin ko ay Microsoft. So gumagamit yung iba ng Photoshop, pwede naman, at yung mga walang Photoshop, Microsoft yung pwede nyong gamitin. So gagamitin natin yung MS Word. So gagawin natin dyan, yung layout niyan na size ay A4 size. Dapat lagi nyong titignan yan bago kayo mag-print para sakto sa sukat na gagawin nyo. Okay, so next natin, insert natin yung design na ginawa natin. Ilagay lang natin siya dyan. Tapos isenter lang natin. Depende sa inyo kung gusto nyo lakihan yung size. Depende kung anong klaseng size ang gusto nyo. Sa akin, okay na yung ganitong size. Yan. So next natin, yung isa natin na design. Okay? So next lang natin, insert lang natin siya. So dito, meron tayong dalawang design na ipiprint. So ang gagawin natin dyan ay i-rotate natin yan kasi mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin or gawin. Okay? Ayan. So isasakto lang natin siya. Ayan. So dito, kailangan pa nag-print kayo, huwag nyong kakalimutan, huwag nyong kakaligtaan na naka-mirror dapat yan. So gagawin mo dyan, i-click mo yan, Control P, punta ka dito sa inyong properties, set mo siya ng glossy, tapos standard lang naman. Sakto na yung standard dyan kasi sample lang din naman natin. Pwede mo naman gawing high settings kung pangbenta. So standard lang tayo kasi sample lang naman natin yan. So punta kayo sa option, i-click nyo yung mirror image. Dapat naka-mirror image yan. Okay? So importante yan dahil mamaya makikita nyo kung bakit naka-mirror image yan. So click mo lang yung okay. Tapos i-click mo na yung print. Okay? Dapat naka-ready na yung gagamitin mong materials para dito sa ating signage. Ang gagamitin natin guys na materials natin ay PVC card sheets. Ayan. So meron tayo ditong PVC, Kuyi, yung brand niya. So ito ay matte yung ano niya, yung print niya. So meron kasing glossy. So ito kasi extra lang to. Mali yung pagkakabili ko ng PVC sheets. Kailangan pag gagawa ka ng ID yung glossy para mas maganda yung effects niya. Okay, so matte lang to pero nakalagay dito glossy finish pero pag ni-print mo siya parang matte yung output niya. Okay, so gagawin natin siya ng ito yung gagamitin natin para sa ating welcome na signage. So meron tayo ditong PVC, so ito na yung PVC niya, tapos yung printable sheets niya. Okay, so marami nagkakamali dito. Kailangan pag magpiprint ka nito, ang pagpiprintan mo ay yung glossy na side. So marami nagkakamali niyan. Yung iba kasi piniprint nila sa matte na side, yung magaspang. So wag doon. Dapat lagi niyo tatandaan mag-print kayo dito sa glossy sides o yung makinis na side. Dito yan printable yan.
Okay, so ito yung gagamitin natin para sa ating welcome na signage na tutorial natin ngayon. Okay? So isang piraso lang yung gagamitin natin. So ang gagawin natin dyan, click natin yung print. Ayan. So dito yung printer na ginamit ko. So Epson to guys na L3210. So ang ink niya ay pigment Koyi. Okay, so pigment lang yan. Yan yung gamit ko na printer at ink para sa ating signage na welcome. Pwede rin naman to sa ating mga ID. Kung gusto gumawa ng ID, pwede yan. Pigment ink ang gagamitin natin. Okay? So kailangan din meron kayong laminator machine. Ayan, laminating machine or laminator machine. So ang gamit ko ay QWAP. Okay? So mamaya gagawin natin dyan, dito natin papadaanin yung signage natin para matransfer yung design natin dun sa PVC natin. Okay? So napaka-importante din to. So ang time ko lang dyan ay, kita ba? Ayan. So 160 lang yung init niya. Mamaya papakita natin yan. Okay? So hintayin natin habang nagpiprint yung ating signage na welcome. Okay? Okay guys, so pagkatapos natin siya i-print, ang gagawin nyo dyan ay tutupiin nyo lang yung sa gitna. Ayan, so tinupi ko siya kanina para mas mabilis yung video natin. Kasi ang gagawin mo dyan, pagdidikitin natin to. Okay? Ganyan, ganyan magiging itsura yan. Diba? So kailangan naka-mirror kasi siya talaga pag ni-print mo para pag nilagay mo yung PVC natin, ganyan magiging itsura niyan. Ayan o. Diba? Okay? So gagawin natin, tupiin mo lang natin. Pagdidikitin natin siya mamaya. Ayan. Tapos kukuha lang tayo ng kasing haba lang dito sa ating PVC. Ayan. So katamtama lang yung kukunin natin. Para hindi sayang yung PVC natin. Kasi magagamit pa natin to sa ating ID kung gagawa kayo ng ID. Okay? Ayan. Walang tayo ng kaunti. So gamit ko lang yung cutter, ordinary cutter sa pagkat ng PVC. Okay? So tabi lang natin yan kasi magagamit pa natin yan. Yan. Diba? So dito, kailangan pa nagtanggal ka ng plastic, may plastic pa kasi to guys. Kailangan lang tanggalin yung plastic bago natin ipalaman dito sa ating na print. Okay, so gagawin mo diyan, kuha ka lang ng tape. Okay, so kuha tayo ng tape para mabilis nating matanggal yung plastic kasi mahirap tanggalin yung plastic na yun. Okay, ito tatanggalin natin yan para mabilis. Ano mo lang siya ng tape. Ayan. So madikit talaga siya, ayaw niya matanggal. Okay, so ayan o. So may plastic yan, kailangan tanggalin yan bago natin ipalaman yung ating na print. Okay, so baliktaran yan. Ayan. So, tanggalin natin yan. Kasi hindi didikit yung design natin. Next natin, ipalaman natin. Okay, so yan na yan. So next natin, ilalaminate natin siya. Ayan. Okay, so laminate muna natin siya. Next na gagawin natin guys, ay ilalaminate natin siya dito sa ating QWAP. Okay, so ang init niya ay 160 lang. Ayan, so 160, kailangan bago nyo isalang, naka-ready na, mainit na. Okay, so isasalang natin siya. Ayan, so sasalang natin. So ang ginagawa ko dyan, 3 salang lang, pwede na yon. So depende sa inyo kung ilang salang yung gagawin nyo. Pero pag marami, ma-overcook naman yan. So titignan nyo na lang
mag-try kayo ng isang beses para alam na kung ano settings ng laminator na ginagamit nyo. Para sigurado lang ba. Okay? So isa. So pangalawa. Ayan. So 3 beses lang okay na yan. 3 or 4 pwede na. Pag masyado kasing na-overcook yung ating design, pumapangit yung design natin. So katamtaman lang dapat yung ating pagsalang sa ating laminator or laminating machine. Okay? So bahala na kayo kung anong diskarte. Basta sa akin, 3 beses lang okay na yan. Yan. Katamtaman lang yan, 3 beses na salang. Okay? So kailangan kabisaduhin nyo muna yung laminator nyo, laminating machine nyo bago kayo gumawa ng mga ganitong project. Mag-try kayo na isang beses para matry nyo yung init niya kung ilan salang ang gagawin nyo. Okay? So 3 beses lang pwede na yan. Ayan. So titignan natin ito mamaya at ikakat natin. Right? So ito na yung na-print natin at na-laminate natin. So gagawin natin dyan, babawasan muna natin siya bago natin siya tanggalan ng plastic sa ibabaw. Okay? So kakat muna natin siya para maganda yung pagkaka Tapos, next natin gagawin dyan, kailangan nyo na rin ng ganito, corner puncher. Mura lang to guys. Marami na nagawang pera to. Maliit lang na tool pero napakalaking tool. Medyo mapuro na nga rin siya eh. Kasi lagi ko siyang ginagamit. Yan. Okay. Ganun lang. So pag gagawa kayo, lakihan nyo na lang kasi yung nagawa natin na sample ay maliit lang din. So gawin nyo, buong A4 or kalahati ng ating A4 size. So bahala na kayo mag gawa ng sample nya. Okay? So gawin natin dyan, tatanggalin natin yung white ay yung plastic nya. So matigas din. Ayan. Okay. Yun. Tanggalin lang natin siya. Ayan. Okay, so ganito na itsura niya. Ayan, no? Ayan, no? Pwede na rin, di ba? So, medyo madumi lang kasi lumapat yung pagkadikit ko. Di ba? Ayan, no? Sorry, we're closed. Welcome, we're open. Ayan, di ba? Lalagyan nyo na lang siya ng tali kung ano yung gusto. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung magandang tali na ilalagay dyan. Okay? So, kailangan nyo lang ng puncher. Ito. Yung puncher na yan. Tapos, kailangan nyo rin ng tali. Kailangan nyo ng ganito. Ayun, oh. Tali. Diba? So, kailangan mahaba. So, ito sample lang naman natin eh. So, gagawin natin dyan, bubutasan natin. Yan. Bubutasan natin siya. Sasalang mo lang siya dito.
sa taas. Sasaktuhin mo na lang. Yan, di ba? Ayun, no? So, tanggalin natin to kasi ito yung pwede naman dito. Kabila na lang natin. Ayun, no? So, sasaktuhin nyo na lang. Okay? Di ba? Oh. Tapos, lagyan nyo na lang siya ng tali. So, medyo matagal nga lang yan. Kailangan ang ganda pagkakatali. Okay? Ayun, o. Yung ganitong size, medyo maliit nga lang. So, kayo na bahala mag-print. Okay? Ayun, o. Yan. So, may tali na. Ayun, o. Diba? Okay na din. Diba? Simple lang. Pwede nyo pambenta. Presyo nyo 150. Pwede na yan. Diba? So, kailangan nyo na lang ng puncher. So, ito yung mga kailangan nyo. Okay?